Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay aalis. Ngunit ipaladala niya ang Espiritu Santo na maghahayag sa sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid, at sa darating na paghukom. Bagamat ang kanyang pag-alis ay maaaring magdala ng lungkot, ito ay kinakailangan upang matupad ang mas dakilang plano ng Diyos. Alam mo ba na may isang ibong na lalong lumalakas ang awit tuwing may bagyo? Ang tawag po dito ay ang Eastern Whippoorwill. Isang ibong panggabing umaawit kahit sa gitna ng malakas na ulan at hangin. Habang ang ibang mga ibon ay naghahanap ng masisilungan, patuloy itong umaawit sa gitna ng unos. Ito ay isang magandang larawan ng nangyari sa mga gawa ng apostol, kung saan sina Pablo at Silas matapos hagupitin at ikulong ay gumawa ng isang di karaniwang bagay. Sila ay umawit ng papuri sa Diyos kahit nasa kadiliman ng bilangguan. Sa halip na panghinaan ng loob, nagalak sila at ang kanilang pananampalataya ay humantong sa isang himala. Isang lindol ang nagpalaya sa kanila. Dahil dito, pati ang bantay ng bilangguan ay naniwala at tumanggap kay Kristo. Gaya ng whippoorwill, tayo rin ay tinatawag na umawit kahit sa gitna ng bagyo ng ating buhay. O, napakahirap, ano? Pero, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang pagsubok, gaya ng ginawa niya para sa mga unang Kristiyano. Hayaan ba nating patahimikin ng mga pagsubok ang ating pananampalataya? O pipiliin nating umawit sa gitna ng unos na may tiwala na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay? Ang pinakamatibay na pananampalataya ay hindi ang umiiwas sa bagyo, kung hindi, ang patuloy na umaawit sa kabila nito. Pagnilayan po natin ito. Amen.